Kasi hindi ko po napanood ng buo yung speech ni BP Sara. Pero may dalawa po rito na yung sa mga putol-putol na speech niya. Una, humihingi siya ng paumanhin, no? Na naman sa mga KOJC member. Sising-sisi talaga si BP Sara, no? Na hiningi niya yung boto ng mga hindi lang siguro KOJC, yung mamamayan, no? Alam naman natin talaga na si BP Sara talaga nagpanalo dito sa mga to. Sa mga walang utang na loob. Okay. Dahil yun na nga, nabudol tayo. Alam naman natin, akala raw niya, tapat, no? Dito sa kanilang plataforma na unity and continuity. Grabe pala tong pamilya na to, no? Na-realize ni BP Sara, siguro bata pa kasi si BP Sara, 40 plus, wala pang 50 si BP Sara eh. Na-realize niya na kaya pala muhing, ako din, yun din yung realization ko. Kaya pala muhing-muhi sa inyo yung mga unang henerasyon. No? Grabe pala yung pamilya niyo, wala nang tago-tago. Alam niyo, pagkapanalo pa lang, kung tutusin, no? 2 years pa lang sila mahigit, no? Pagkapanalo, gusto na kagad tigbakin si BP Sara eh. Buti nga, tumagal pa si BP Sara ng 2 taon. Ibang uri talaga, no? Makakakita ka talaga ng mga sutil na pamilya. No? Ayan, dalawa yung sutil na pamilya, yung walang pakundangan, wala silang pakialam. Yung pamilyang Aquino, tsaka tong pamilya ng mga Marcos, pareho. Pareho ng gulo dito sa Pilipinas. Akala mo talaga, parang, akala mo yung feeling, alam mo yun, yung hindi, ano lang yan, kagagawan lang ng media yan. Siniraan lang ng siniraan yung mga Marcos. Hay nako. Okay. Isa pa po, mayroon pa sinabi yung mga sa Bisaya, no? Sabi ito, lisod-lisod, no? Kung sabi raw ng isang KOJC member, kung nagpresidente lang sana si Inday Sara, hindi sana nagkaleche-leche ang Pilipinas. Natatawa na lang si Inday Sara eh, no? Siguro naisip niya rin yun eh. Kung bumigay na ako dito sa Ran Sara Ran na pinapanawagan sa akin nun, baka hindi nagkaleche-leche ang Pilipinas. Kasi ang transition, no? Magaan yung transition eh. Lahat ng mga naging kaibigan ni Tatay Digong, pati foreign investors, tuloy-tuloy lang, no? Walang magwi-withdraw. Sayang. Okay, punta na po tayo rito sa, ako, alam nyo, ito, nagsasalita kay lahat. Si Abante, nagsalita. Nagpa-interview, sari-saring interview. Tapos, iba pang congressman, nagpa-interview. Alam nyo, feeling nyo, ano eh, no? Feeling ninyo. Thank you very much kay Bayona TV, $6.99 Canadian dollars. Dito lang tayo kay Boss Buds. Walang, ano na nga yung sasabihin ko? Etong mga congressman, kabi-kabila po pa-interview nila. Bakit kabi-kabila interview? Bakit wala sa mga panig ng mga Duterte ni interview nila tungkol sa naganap, di ba? Bias yung media. Nagtatanong pa ba kayo? Kaya kabi-kabila po ang interview ng mga media sa mga inapi, no? Sa mga hindi na pagbigyan, sa mga kinawawa. Kinawawa kayo? Sa totoo lang, kayo ba kinawawa? Real talk po, cool ka lang. Cool ka lang. Nagbibigay pa ako ng ano. Yung tanong, legal ba? Cool ka lang. Pinapasakalyahan ko pa eh. Alam nyo, sa totoo lang, ang ginawa ninyo, pinagtulungan nyo. Ngayon, parang kayo ang inapi. Sa mga interview nyo, si BP Sara yung basto, si BP Sara yung kinawawa kayo, hindi kayo ginalang,
hindi marunong rumispeto. Puta, pinagtulungan nyo. No? Pinagtulungan nyo, balak nyong ambusin. Ambush yung gagawin nyo. Yung hindi nyo napatupad, yung balak ninyo na ambusin si VP Sara doon, baon ng buhay. No? Talagang ang balak nyo, ito, pagkatapos nito, wasak na yung karir niyan. Hindi nyo nagawa. Ngayon, nagpapa-interview kayo para habulin yung pagkapahiya ninyo. Hinahabol ng mga media. Hindi na nakaharap si VP Sara Duterte. Di ba? Kayo na lang, tsaka yung media. Nasasabi nyo na ngayon lahat ng mga sama ng loob nyo. Kaya, sa naghanap, mag-isa lang si VP Sara eh. Hindi nyo po kayang palabasin sa mga tao na pinagtulungan kayo. 47 congressman, pinagtulungan ni VP Sarang mag-isa. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Okay. Ito bago nila, no? Ang bago nila, maganda yung mensahe. Ang bago nila ngayon, ito. Pinagtangkaan daw ni VP Sara na harangin o yung office niya kasi hindi siya yung nag-request eh. Pinagbintangan daw ni VP Sara na harangin yung subpoena na binigay ng Congress para ilabas ng COA yung report. Okay. Alam nyo, real talk tayo. Kayo po nag-request yung Congress eh. No? Confidential fund po yan. Confidential fund yung pinag-uusapan natin. No? Hindi po talaga nilalantad yan sa tao. From the word confidential. Confidential nga eh. Bakit? Kasi malalantad yung pinagagamitan. Mapaghahandaan ng kalaban. Di ba? For security yan eh. For purpose yan ng national security. Confidential yan. Yan na nga, nilantad nyo na, di ba? Binabayaran sa mga reward, binabayad yan sa mga nagbibigay ng impormasyon laban sa mga rebelde. Okay. Yung very nature po ng confidential, hindi po yan po pwedeng ilantad sa publiko. Di ba? Kasi yun po yung nature ng pagiging confidential. O ngayon, nag-request kayo, kahit confidential fund, nag-request kayo sa COA dahil gagamitin ninyo sa budget hearing. Ang tanong, ilan? No? O, palagay na natin wala kayong mali siya. Walang mali siya. Sinasabi nyo ganito eh, di ba? Wala namang mali siya. Meron kaming ang pinagtatanggol niya, no? Magaling yan, sabi ni, ganito boses pala ni, ni attorney. Magaling yan, si Luis Ro. Prosecutor yan eh, magaling yan. Hindi po pinag-uusapan kung magaling siya o hindi. Ang pinag-uusapan po, pinasasama nyo na naman ngayon si VP. Hindi nyo nagawang pasamain si VP Sara nung kaharap siya. Hindi nyo nagawa yung plano ninyo na pagmukhaing illegal yung mga pinagagawa ni VP Sara, nakaharap siya. Ngayong nakatalikod na si VP Sara, papa-interview kayo at pinasasama nyo siya. Di ba? Confidential fund po. Palagay na natin, meron kayong oversight function. Sige, yun yung kinakatwiran. Hindi ba alam? Ganun, boses ano pala yan si... Alam mo yun, yung may edad ka na pero yung boses mo pambata pa rin. Hindi ba raw niya alam na may yung function ng
Congress na oversight, wala namang problema. Di ba? Anong gusto nyo sabihin? Dapat talaga nalalaman pa maski confidential? O di okay. Kung yan po ang rule of the day, di ba? Dahil gusto ninyo na tiyakin, pati yung mga confidential fund, ay gusto ninyo na malaman ng buong mamamayan. Kasi nilantad nyo eh. Hindi naman para sa for your eyes only, hindi naman para sa Congress lang ang ginawa nyo eh. Miski nga si Arnold Flavio, nilabas niya yung kung saan ginamit yung confidential fund. Eh. Wala naman reaction. Parang ano po yan eh. No? Parang yung confidential fund, parang natatandaan niyo yung kay ERAP, yung kahon. Yung pinabubuksan yung kahon, pinagtalunan. Dapat bang buksan yan o hindi? Nagbotohan, tapos nanalo yung wag buksan yung kahon. Pero nung nabuksan na yung kahon, wala naman palang laman na ebidensya. Alam niyo yun? Lantad na po yung confidential fund. Ang gusto niyo pa rin, ipaliwanag pa rin. Ipaliwanag pa rin ni BP Sara. Hindi niyo pa ba rin maintindihan? Ako simple lang eh. Ang nakalagay dun eh, reward. Reward saan yan? Reward yan sa mga nagtuturo ng mga kuta na reward yan sa mga nagtuturo kung sino yung mga nagre-recruit.